Hello! Pag-uusapan natin sa video na to kung paano kumuha ang mga Pilipino ng nationality dito sa bansang Espanya. Yes, pwede po kayong kumuha ng nationality dito bilang isang dual citizen o kung gusto mong Espanyol lang yung citizenship mo, pwedeng-pwede yan. So, paano nga ba kumuha dito sa Espanya ng citizenship or paano maging national dito sa Espanya? Pag-uusapan natin yan sa video na to. My name is Nathaniel. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe naman. Ako ay nagbablog ng mga things about Spain and living here in Spain, travel, etc. Ayan. So, mag-start na tayo. Una-una sa lahat, pag ikaw ay meron ng legal residency dito sa Espanya, meron tayong 2 years or kailangan natin mag-antay ng 2 taon bago tayo pwede mag-apply ng residency or citizenship dito. Bago natin pag-usapan kung ano yung mga documents na kailangan nyo bago kumuha ng nationality or citizenship, pag-usapan muna natin yung iba't ibang tipo ng mga residensya dito sa Espanya or yung iba't ibang tipo ng residence permit. Meron ditong student, yung ibang estudyante, pag naka-estancia, yung resident permit nila hindi counted yon dun sa 2 taon, no? Pero yung iba kasi, depende yan eh. Meron kasi yung ibang mga nag-aral dito na valid yung kanilang residency. Ayan. Meron naman yung tinatawag nating arraigo social. Yung arraigo social is pag naging illegal or undocumented ka dito sa Spain, pwede ka mag-apply dito. Pag nakuha mo yon, mag-antay ka na lang 2 years bago mag-apply ng nationality. Marami pa yan eh. Meron yung parang family member ka ng EU, ganon. Parang yung friend ko, ganon yung ginawa niya. Halimbawa kung yung husband mo is Spanish or yung misis mo ay is Spanish, pwede rin yun. At saka iba pang klase ng residency dito, basta legal siya. Ayan. So, pagkatapos ng 2 years, ano nga ba yung kailangan mong i-submit, yung mga documents na kailangan? Una-una sa lahat, kailangan nyo pong mag-take ng DELE A2 na Spanish certificate. Kailangan nyo pong kumuha niyan. So, kung ako sa inyo, kailangan nyo mag-aral ng Spanish. Marami ditong pwedeng pag-aralan or outside Spain, no? Pag nandito ka, pwede kang mag-aral sa Ayuntamiento, sa Escuela Oficial de Idiomas, sa Instituto Cervantes. I'm not sure lang kung nagbibigay sila sa Instituto Cervantes. At saka sa ibang mga schools dito sa Spain, marami naman mga pwedeng pag-aralan. Ayan. Pangalawa, meron yung tinatawag nilang CCSE exam. Ito yung parang culture exam. So, itong exam na to is about the law of Spain, culture, geography, history, yung mga ganon. Mga things about Spain, ganyan, pati pagkain, at saka kung ano-ano pa. Meron yung mga institution na nag-offer ng parang preparation exam or preparation test, ganyan. May mga courses sila. So, pwede kayong mag-apply or mag-enroll doon sa kanila para masigurado na papasa kayo. Okay, binasa ko siya actually. Parang yung fee niya is like yung exam, 80 euros, parang ganyan. Itong CCSE exam. No? 80 euros, tapos kung bagsak ko dun sa first try, pwede mo siyang, pwede kang mag-try ulit. Parang ganun, meron kang chance, binibigyan ka nila ng chance. Ayan. So again, exam, A2 na DELE, Spanish Certificate, at saka CCSE exam. Ayan. Or A2 na level of Spanish. Ayan. Kailangan din ng Certificado de Empadronamiento. Etong Certificado de Empadronamiento, ito yung patunay na nakatira ka sa isang lugar, no? Normally, pupunta ka sa ayuntamiento, yung town hall nila or city hall, tapos doon ka magpapa-empadronamiento. Or parang magpapalista ka na, ako ay nakatira sa lugar na to. And then, nire-require din nila yung, it's either kontrato na nakapangalan sa'yo or yung kontrato ng may bahay. Ayan. May mga requirements yan kung paano kumuha ng empadronamiento. Kailangan yung pumunta sa, again, ayuntamiento or yung town hall dito. Another one is Certificado de Antecedentes Penales del Registro Central de Penados. Ito yung NBI clearance. Ayan. Sa tingin, kailangan ba ng NBI dito? Kasi dapat 5 years to, no? Baka kailangan. O, tama, separate pala to. Etong Certificado de Antecedentes Penales, pwede nyo po ito makuha dun sa Bolsa 8 sa Madrid. Malapit po siya sa Puerta del Sol. Pag dito kayo sa Madrid, ha?
So, itong certificate na to is nagpapatunay na wala kang masamang ginawa dito sa Espanya, na malinis yung record mo, parang NBI nga. At nire-require din pala yung NBI natin. Ito yung Certificado de Antecedentes Penales de su País de Origen. Ayan. Translated and legalized. Ito yung kailangan. So I think kailangan apostle ito sa Department of Foreign Affairs or DFA. And then kailangan i-translate. Meron silang mga parang, tawag dito, um, parang mga legal na translator. Pa-check na lang yung mga yan. Ayan. So ito yung kailangan, no? Another one, kung kayo naman ay married, for example, kailangan ng Certificado de Matrimonio para sa mga may asawa na. Ayan, sana all. Another one is Justificante del Pago de la Tasa. Ito yung tax na kailangan mong i-submit for the nationality application. Pwede kayo magbayad sa bangko or sa ATM. Ayan. Another one is Certificación de Nacimiento. Ito po yung birth certificate. So, kailangan bang translate? Actually, lahat yes. Lahat ng mga document na English, kailangan i-translate siya and kailangan siyang i-apostle pag galing siya sa Pilipinas yung mga dokumento ninyo. Ayan. Pag yung dokumento is galing sa Spain, hindi na kailangang i-legalize. Ayan. Kasi yung legalization or yung apostle, yung mga dokumento na galing ng, correct me if I am wrong, no? Yung mga bansa na galing outside ng, ano bang klase mga country ito? Outside EU, ganyan. Okay? Another one is passport, kompleto y en vigor del país de origen. So, lahat po ng pages ng inyong passport. Another one is yung TIE, ayan. Na-mention ko earlier, kailangan nyo munang mag 2 years dito bilang isang resident, legal resident. Pagkatapos ng 2 years, saka ka pwede. So, kailangan nyo yung old na or yung current na resident permit. Okay? And another one is yung modelo de solicitud normalizado. Ito yung form online. Okay? So, yun lang. Kailangan mo lang i-fill upan yung form and then ito na yung mga documents nyo. Parang napaka-simple lang kung tutuusin, no? And then, parang I heard na 3 to 6 months ba yung approval or 8 or to 1 year to the worst, no? So, gano'n lang siya, napakabilis lang siya. Meron nagsabi sa akin na parang mas mahirap pang kumuha ng residency or yung mag-apply ng residency kaysa sa nationality, ayan. Doon sa exam naman, for me, hindi naman siya ganun kahirap, no? Kailangan lang magkaroon kayo ng confidence. At syempre, mag-devote kayo ng time ninyo para mag-review at saka pag-aralan yung mga bagay-bagay, no? Kung medyo matagal na kayo sa Spain, yun nga after 2 years, feel ko yung A2 na Spanish exam, madali na lang siya. And yung CCSE, feel ko hindi naman siya ganun kahirap, no? Again, kung bagsak ka dun sa first, you can try. Actually, parang unlimited to, no? Okay guys, so yung DELA certificate or yung Spanish certificate na A2 or any level pa yan, wala po siyang expiration date or fecha de caducidad. Samantalang naman yung CCSE exam, I think valid po siya for 4 years. Pagkatapos ng 4 years, pwede na po kayo mag-retake ulit. No? So I think wala namang parang limit na mag-take ng mga exams, no? Sana wag lang kayong kabahan, magkaroon tayo ng konfiyansa sa ating mga sarili. Yung A2 exam po, napakasimple po yun. Basic na Spanish lang po yun. Madali lang po lang siyang ipasa. Yung CCSE, feel ko hindi naman siya ganun kahirap. I think merong 25 questions ata. And then, ano ba yung passing? 60%? Parang ganun ata. Yan. And yun nga, sabi nga nila, mas mahirap pang kumuha ng residency, no? Resident permit kesa ng nationality. So, yan. So, I hope sana na one day, kung gusto mo maging dual citizen or Spanish citizen, sana makamit mo ang iyong pangarap at sana nagkaroon ka ng idea dito sa video nito. Kung mayroon kayong question, you can drop by sa ating comment section at mapag-usapan natin yung inyong mga question, no? So, again, unang-una, kailangan nyo muna maging residente dito sa Spain, dito sa Espanya. And then, pagkatapos ng 2 years, dun nga, mag-apply kayo. So, I think, pagkatapos siya ma-approve, yung nationality is mag-oath ata kayo. It's like, ano ba yung term nila dun? Hurada? Or maghuhura kayo. Mag-oath kayo, and I think that may appointment dyan, and then pupuntahan nyo doon. And then, yung passport, hindi ko alam na. After nun, parang passport na ganyan. And then, kung na-approve na yung nationality mo, tapos pati yung passport mo, merong ka na. And I think you have also to visit the Philippine Embassy dito sa Spain
para parang i-declare na gusto mo ding i-retain yung pagiging Filipino mo para maging dual citizen. Kasi parang meron akong friend na approve siya dyan and ang alam niyo automatic, no? Nung na-approve siya ng Spanish citizenship, ang alam niyo automatic na dual citizen siya. Pero parang hindi ata. Kasi parang hindi ko ma-explain eh. Parang in the eyes of the Philippine government, parang atang ganun. In the side of the Philippines, parang automatic na ni-renounce mo na yung citizenship mo. Pero parang sa side ng Spain, parang automatic na dual citizen ka, parang ganun. So again, after na ma-approve yung nationality mo at saka makakuha ka ng passport, you have also to go to the Philippine Embassy to clarify some things, no? Kasi parang may pipilapan ka doon or may gagawin ka, ganyan. So yun, yun lang yun. So kung may question ka, you can comment sa ating comment section and pag-usapan natin yung mga questions mo, ganyan. Maraming salamat muli, ako si Nathaniel. And again, kung meron kayong question, drop by sa ating comment section. And don't forget to subscribe sa aking channel. From Madrid, Spain, hasta luego.